Alright mga boss, mga sir. Wala po tayong property presentation today. Pero meron akong ipapakita sa inyo, no? Anyway, this is related to, syempre, kapag mag-acquire kayo ng mga properties, let's say, no? Kagaya nitong nangyari dito sa Liwliwa, this is a hard lesson learned sa mga nag-invest dito. Million po mga invest dito ng mga investors. Na-vlog ko to before, nakatayo pa yung building noon, tapos yung katabi niyang building nakatayo pa. Pero ngayon, ito na po ang itsura niya. Mga natumbang mga sayang, no? Mga puno. Tuloy pa rin ang negosyo, tuloy pa rin ang turismo, sa kabila ng malakas na erosyon. Ito yung dulo ng Liwliwa. Yan po ay Santo Tomas River na yan. Ito yung building na dati nakatayo pa. Pero ngayon, wala na. Kawawa naman po yung mga nag-invest, Talagang lumaki na po itong bunganga ng river, no? Umaabot na kasi dun sa loob yung mga dredgers, eh. But then again, ang claim nga ng government, dapat ito kasi hindi raw pinatayuan. So yan, isa sa mga mahalagang leksyon, no? Sa mga bumibili ng lupa, bumibili ng beachfront, lalo na, kailangan siguraduhin nyo na hindi maapektuhan ng inyong investment o kumbaga, hindi kayo malulugi sa investment ninyo. Wala rin nagawa yung mga pine trees kasi kung mapapansin ninyo, yung mga ugat ng pine trees, hindi po siya kagaya ng mga malalaking puno sa bundok, no? So eventually, tingin ko ito kakainin na rin. Just like what I have said before, talagang matutuluyan tong lugar na to, mga boss, mga sir. Yan, no? Ito, nakatayo pa to dati. Pero ngayon wala na. Diba? Baka yung iba sa inyo nakapag-check-in pa dito sa building na to. Pero hindi na po maganda yung integrity niya kasi anytime babagsak na po ito. Itong darating na bagyo, ngayon ay April 15. Itong darating na bagyo, sigurado mga boss, babagsak pa to. Kakainin pa tong ilalim na to. Yan, no? Wala na talaga mga boss. Kawawa yung nag-invest na kung ilang milyong pesos ang nawala. Hindi pa nila nabawi ito malamang. Kasi, bago pa yung mga installations nila. Oh? No? Pero mapapansin niyo, buhay na buhay pa rin ang turismo sa Liwliwa, mga boss, mga sir. Sana masave to. Yung natitira pang kaunting beachfront, Sa ngayon, nakita ko, tama naman yung ginagawa nilang pagkukuha ng buhangin, Dahil truck, nagsisimula sila doon. Ang hindi lang naging maganda noon yung nagkaroon dito ng dredging. At saka ang dami kasi mga nag-dredge dito noon, eh. So palagay ko yun ang naging epekto. Ito na yung naging epekto ng dredging. Alam niyo mga boss, eventually ito magiging magiging tambayan ng mga isda. Kasi marami po silang nilagay na bato dito, eh. Sana naman dumating ang araw makarecover tong lugar na to, Ang industriya ng buhangin, mga boss, mga sir, ang umiikot na pera dyan, according sa research ko sa internet, yearly dito sa atin, sa Pilipinas, about 450 billion pesos. Kung walang pera dyan sa buhangin, hanggang ngayon, malamang dito pa yan. Malamang nakatayo pa itong mga resorts na to. Pero malaki nga ang pera sa buhangin, eh. Opinion ko lang naman yan, mga boss, Now, may mga in-interview ako dito before. Sabi nila, babalik daw yung buhangin. Ganyan daw talaga dito. Sabi ko, hindi na babalik yan. Kasi may mga nawala ng buhangin. Hindi na nga bumalik. Kakainin pa yan, mga boss. Maniwala kayo sa akin. Hindi pa tapos yan. Malalim kasi yung nahukay dito sa River Delta, eh. Pasyal tayo banda doon, mga boss. Tingnan natin yung mga structures doon.
Allegedly, ang latest issue dito mga boss, lahat ng mga nagtayo ng resorts dito, hindi na ino-honor ng DNR or hindi na ino-honor ng government dahil sa lumabas na order from DNR and MGB. Unsafe daw itong mga tinatayuan ng building dito. Diba? Ang gaganda pa naman ng mga tinayong mga resorts. So. Anong gagawin mo dyan sa mga yan, di ba? Hayaan mo na lang mawala yung mga yan. No? Ano ito? Thriving na po yung community dito, thriving na yung negosyo dito mga boss. So naglagay ng warning dito. Wednesday ngayon mga boss ha. Pero nakita nyo naman ang daming turista. No? Isa sa mga pinupuntahan din dito mga boss, yung sunset. Maganda po ang sunset sa coastal Zambales, no? Ito hindi na rin naka-recover. Ayan, no? Lapitan natin mamaya. Gusto ko lang makita to. Morning. EZROA, El Zamba Resorts Owners Association. Warning, swimming in this area is strictly prohibited due to falling debris scattered in the ocean. This area is not safe for swimming. Keep away at all times for your safety. So may certain area lang na pwede sila mag-swimming, no? Yan, may bottle na nakalagay. Ito, wala na talaga nangyari. Dito medyo gumanda yung yung contour ng buhangin at least kasi may ilog dito eh. Yan. So siguro may factor 'yon kung bakit ngayon maganda yung contour ng buhangin compared doon bagsak, no? Sa Kabanggan medyo bagsak din eh, pero dito tignan niyo. Noon hindi umaabot ang alon dito kasi nga malayo ang buhangin. So ang ganda ng ang ganda ng ano bang tawag diyan, yung gumaganyan yung pang skim surfing, no? Ang ganda nun, gumaganon. Kasi halos pantay eh. Ito wala na. Ayan na mga natira. Pero ang dami pa rin naliligo mga boss. Ang dami pa rin mga nagbabakasyon. Ayan. Hindi na siguro tayo pupunta ron. Pasilip na lang natin kay Chokokoy, no? Itong area na to. Para lang ma-update kayo kung ano na nangyari dito sa Liwliwa. Lumalaban pa rin ang Liwliwa mga boss, no? Pinupuntahan pa rin ng mga turista. At sana maging yung mga locals mapahalagahan nila ng gusto itong biyaya na to. Biyaya ng pinatubo to mga boss eh. Pag malakas ang ulan, yung ilog na yan, tumataas yan. Ito kasi yung pinaka catch basin eh, drainage kapag malakas ang ulan. May tubig na nanggagaling doon. Tapos tinatapon niya dito. So pag nagsasalubong yung alon at saka yung ilog, tumataas to. Pagkatapos ng tag-ulan, nagiging parang lake siya. Maraming isda dyan. Okay mga boss, andito tayo ngayon sa Santo Tomas River, dito sa gilid niya, no? Malaking bagay po yung ginagampanan ng Santo Tomas River mga boss. Dahil ito yung isa sa mga pinakamalaking drainage ng Zambales kapag nagka-cascade yung lahar galing dun sa west side ng Pinatubo, ano po. At saka kapag dumarating ang malakas na ulan, ito rin ang malaking bagay kaya hindi po lumulubog ang bayan ng San Narciso at saka bayan ng San Felipe. Ano po? May ongoing restoration project po ang ating provincial government na nangyayari ngayon.
sabi ng MGB, according sa research ko, nasa 1.6 billion 1.6 billion cubic meters ang nakatambak pa dito sa stretch ng Santo Tomas River. Okay. Ang napansin ko, simula nung nagkaroon ng matinding issue sa dredging, ay ang ginagawa nila, yung mga truck na mismo ang humahakot dito. Diba? Papunta doon sa barko, sa barge. Kasama nila nilalagay yan. So, ako tingin ko mas proper yung ganyan. Although, syempre, sa side ng mga negosyante, magastos yan at saka mabagal. No, hindi kagaya ng dredging. Diba? Yung ikakarga mo sa 10 truck siguro, baka 1 oras lang sa dredging yun, sa dredgers. Diba? So, kaya yun ang preferred choice sana nila. Ang problema nga, diba, ay sa aminin man at sa hindi, nagkaroon ng epekto doon sa mga sa accretion na lupa, na sana maprotektahan yung accretion na yan. Dahil darating ang araw, magiging gaganda ang structure niyan. Sa California nga naghahanap pa sila ng buhangin, nagde-dredge sila sa gitna ng laot para lang itambak doon sa shoreline nila para puntahan ng mga turista. Alright? Now, punta tayo doon sa gitna, sa may Santo Niño. Tignan din natin yung status ng buhangin doon. Alam nyo, ito, yung buong stretch na to, sobra-sobra na yan para sa reclamation doon sa Metro Manila. Sa Parañaque at Bulacan, kayang-kaya niya ng punan yan. Meron pa tayong Bukaw na nasa 3.7 billion na pa nakadepositong doon. Lahat, 3.7 billion cubic meter. Alright mga boss, andito tayo sa gitna ng coastal area ng San Felipe. Ito yung gitnang from end to end, ito po yung gitna. Okay? Tignan natin yung coastal area dito mga boss. Ito isa to sa mga paboritong tambayan ng mga locals. Ayan, kapag kahapon marami kayong mabibiling kung ano-ano dyan. So kapag halimbawang nakabili kayo ng property sa San Felipe or anywhere in San Felipe, particularly isa to sa mga lugar na pwede nyo ma-enjoy libre. Ang lapad ng coastal area nila. I mean ng public beach. Public po ito pag-aari ng LGU. Diba? Laki niyan, hanggang dun yan. Siguro merong mga 5 hektarya to or more. 100 milyon na ang halaga nito mga boss. Itong mga nasa paligid yan. Yung mga bakod na. Private na po yung mga yan. Dito, along this coastal area, dati umaabot hanggang 20,000 na per square meter po dito ng beachfront mga boss. 10,000 backlot, mabilis po yun sa 10,000 per square meter. Rights pa lang yun Karamihan po dito mga rights lang kasi. Pero nakita nyo naman, ang daming investors, Ang daming nag-invest na mga resorts, po. In fact, this summer, balita ko nag-number 1 na naman ang Zambales sa destinasyon ng mga turista. Amidst the issue of dredging, erosion, at kung ano-ano pa. Ang taas pa ng ang taas pa ng gasolina noon. Pero kita nyo naman, very resilient, very sustainable ang turismo. Di ba?
Dahil ang tao, hindi mo talaga mapipigil na magpakasaya eh. No? Lalo na kapag maraming problema. Ang gusto lang yan, magpakasaya, makalimutan sandali yung mga problema. Isang araw, dalawang araw. So ito, Zambales, isa sa mga destinasyon. Okay, sa kaliwa natin, doon tayo galing sa Liuliwa. Although part pa rin po yun ng Santo Niño. Ito, Santo Niño to ano. Sitio yun ng Santo Niño, yun. Makikita natin doon. Liliwa about mga 3-4 kilometers from here. Okay, nasa gitna po tayo. Then nandun ang Sindol. Ano, sinusunog yung bundok. Punta tayo dun mamaya. Meron ding issue dyan eh. Pero dito tayo. Nandito ang puntahan talaga ng mga turista ngayon mga boss. Ayan. Dito, ang layo ng shoreline ano. Parang bumalik nga. Dami pa rin turista. Ordinary day, Wednesday no mga boss. Daming turista. Dito maganda shoreline sa kalagitnaan ano. Alright, so there you go mga boss. Punta tayo dun sa kabila sa Sindol. Okay mga boss, itong Makolkol River o Maloma River, meron din pong nakadepositong lahar dito no? Pero hindi siya ganun karami. Kaya part pa rin ito ng River Restoration Project. Update lang tayo. Last na punta ko dito 2024. Yung mga nakapanood dito, yung sabi ng matanda, di ba? Bayad na kayo. Bayad na kayo. Yun. Sila yung mga lumaban dito para may stop yung dredging dito. Ngayon, at least kahit pa paano na-prevent nila, no? Doon na sila naghukay sa taas, yung mga truck. Sayang, hindi na natin inabutan yung sunset. Okay, napansin ko, nagkaroon ulit ng buhangin dito. Ayan o. Kasi malapit na dyan dati yung ano eh, yung shoreline eh. Pero dito nagkaroon ulit ng buhangin. Yan. 'Di ba? Lumapad ulit dito. Although hindi na siya ganun kalayo sa dati ano. Konti lang yung ibinalik. Ito na yung resort na ano. Ito mayroon siyang ginagawang swimming pool diyan, 'di ba? Kung maalala niyo may nakapanood sa akin noon. Hanggang diyan na dati yung dagat. Pero ngayon, ibinalik uli. Pero hindi na siya kasing taas ng dati. Ayan o, papansin ninyo. Umabot na dito yung hampas ng alon noon. Okay, nagsara na dito yung bunganga ng ilog, no? Okay, itong Maloma River. Importante rin itong Maloma River, ano po? Isa rin to sa mga drainage system ng Zambales. Kasi kapag ito nag-overflow, babaha dito sa San Felipe, babaha din dito sa Kabangan. Okay? Pag nag-overflow. So, ako tingin ko, ito lang ang dapat nilang tanggalin itong area na to. 'Di ba? Pero kung nga na-ban na yung dredging dito, so ewan ko kung paano magiging solution nila dito eventually. Pero mataas naman po yung dike eh. Supposed to be mga boss around 12 million cubic meters ang dapat sanang itatanggalin dito sa river na to, no, as part of river restoration program. O yan, there you go mga boss, yan ang update natin dito sa San Felipe, no. Nakakalungkot lang yung mga bumili ng properties dyan sa may Liuliwa, no, yung mga naapektuhan talagang wala nang paraan para ma-recover yung kanilang investment. Yun nga nakakalungkot kasi kapag walang title yung binili mo, tapos walang clear na ownership, yan ang nagiging problema eh.
pwedeng bawiin po ng gobyerno yan. Ano? Pwede nilang i-manipulate yan kasi wala kang pinanghawakang papers, di ba? Siguro noon kasi mura, maganda, malaki ang ano. Yung mga first year, maganda ang income, tapos nagsunuran na silang bumili ng mga resorts doon, di ba? Sabi nila, maganda ang kita. Well, true. Totoo, maganda ang kita. Pero nung dumating nga itong issue na yan, doon na nagsimula yung kanilang, takot, kalbaryo, at saka pagkalugi, mga boss, mga mama, sir. So, yan lang naman share ko sa inyo sa video na to, no? Kapag bibili kayo ng property, make sure na talagang mag-due diligence kayo. Isipin nyo yung pwedeng mangyari sa future, ano? Isipin nyo lagi na importante pa rin talaga yung titulado yung property mo. Kasi kapag nagpagawa ka ng building dyan, pwede mong pa-insure, 'di ba? Or pwede kang makakuha ng pwede kang magreklamo sa gobyerno kapag may ginawa silang hindi maganda at naapektuhan yung property mo. Pero diyan sa Liwliwa, mahirapan sila kasi karamihan dyan tax deck lang at wala talagang title, mga boss. Mga sir. Okay, there you go mga boss. Maraming salamat sa inyo. Uwi na ako ng Kabanggan. Dito lang naman po yung Kabanggan. After San Felipe, Kabanggan na if you're going to Iba, ano po. So yan, no? Kaya lesson learned yan sa mga nakabili dyan sa Liwliwa. It's a very, very hard lesson learned, ano po, na importante talaga kapag bumili kayo ng property. Yung makakasigurado kayo na mapapatituluhan ninyo under your name. Kung tax deck man yan, kailangan talagang mag-due diligence kayo na i-check nyo kung alienable or disposable na ba yung property. Kung tax deck man yan, approve na ba yung survey plan? Ano? Kung hindi pa approve yung survey plan, mapapa-approve ba yung survey plan? Yan ang mga tanong dyan eh. Kasi kapag hindi po na-approvehan ng survey plan yan, kapag hindi po na-approvehan ng DNR ang survey plan, hindi nyo po mapapatituluhan ang tax declaration or yung tax declaration na property. Kasi, ibig sabihin, pag-aari pa po ng gobyerno yan. Kapag yan kinuha ng government o nagkaroon sila ng project dyan at naapektuhan yung property ninyo, maglalabas rin ng kung ano-anong notice, kung ano yung gobyerno, di ba? Dahil kailangan protektahan nila yung ginagawa nila eh. Lagi nilang sinasabi na mas nakabubuti para sa nakakarami. Pero kung yan titulado, pwede kayo makakuha ng just compensation, di ba? Pero kung walang title yan, I don't think makakakuha kayo ng just compensation. Halimbawa, dinaanan ng kalsada yung yung property mo, tax deck lang. Pwede sigurong hindi kayo bayaran ng gobyerno doon. Pero kung titulado yan, makakahingi kayo ng just compensation sa gobyerno, mga boss, mga sir, di ba? So there you go, mga boss, mga sir. Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong time. Till the next video, mga boss, mga sir. Let's be grateful every day. Ciao.